Once na lang. You said that na Please. kanina eh. Sa pisngi lang, Susan. Mike, ano ba? Let's go. Ang aga-aga pa. Kanina pa natapos ang party. So what? Alam naman ng parents mo kasama mo ako ah. So? Anong so? So what's the problem? Kahit ba ano yung pakita, ganun din yun. Pakakasal naman tayo. Pwede ba? Let's develop our relationship first. Know each other better. Then when we're old enough, then maybe we can discuss. Discuss. Para kang teacher niyan eh. Di ayaw mo magpahawak sa kamay. Tuloy, para kita hindi steady niyan eh. Gusto ko, irespeto mo ko. I respect you naman ah. Susan, you're my girlfriend. Hindi ngayon I kissed you na hindi na kita nirespeto. Hindi tayo nagkakaintindihan. Susan naman. Let's go. Please, uwi mo na ako. Okay. Best in buhay to. Nga, corny yan eh. Hindi, sandali. Di pagpasok ko gano'n, sabi ko, maganda tong chick na to, blondie pa eh. Nung lalapitan ko na eh, tumalikod, bungi. Sabi ko, paglapit kong gano'n, no, bakla. Oh, Oy, mga pare. naman ito. Ay, ba? Oh, Mike. Oh, Mike. Kala ko milakad ka ng shota mo. La, maaga natapos eh. Pinagpahinga ko Bakit na. pare? Para kang nalugi. Di kaya tanakas ko ng syota mo eh. Para ka naman bago ng bago. Ito, balot. Daanan mo na lang dito. May chick din dito. Day na, pare, day na. Sabi sa'yo, pare, wala kang papalaron eh. Daig pamanang nun eh. Gusto ko, punta tayo sa turo-turo. Kay Rosie, sold tayo ron. Hindi. Wag Ano nangyari doon? Ha? Ayun si Rosie, oh. Pwede mo, pare, walang ka-table. Milagro. Siyempre, nihintay yata lover boy natin. O, ano pa hinintay mo, Mike? Sige, punta mo. Oo, sige na. Sige. Teka, Tama ko lima, pare, ha? hi. Hi, Ganda mo ngayon ah. ikaw naman. Mike, sorry ha. Kasi meron akong hinihintay ngayon eh, ka-table ko. Sino? Boyfriend mo? Mike naman, dating customer ko. Ah, regular ba yan? Huwag mo naman sabihin sa akin na nagseselos ka. Medyo. Malay ko bang darating ka ngayon? Ayaw mo nun? Sinusurprise kita? Teka nga muna, alam ba ng airpot mo yan? Baka mamaya mapagalitan ka. Ano naman nakala mo sa akin? Ano pa? Dito, Toy? Hoy, upuan ko yan ah. Pare, kinakausap ko lang sandali. Eh ako nagbabayad ng oras niya. Di kung gusto mo, ako na lang magbabayad. Ang tigas ito ah. Bata-bata pa eh. Ika nga rito! Pare, si Mike yun. Ha? Magandang gabi po, Mayor. Oh, Hepe. Mrs. Oh, paano? Bahala ka na, ah. Basta walang blatter, wala reklamo.
Ako na ang bahala, Romeo. Pakialit na bagay naman para pakialaman ko pa. O, paano sa linggo? Oh, Tuloy wag mo ba? kayong mawawala ron, Mayor. Aba, hindi. O, ilang lechon ang kailangan mo ron? Kayo. Bayaan mo at magpapadala ko ng 3. Salamat po, Mayor. Mrs., tutuloy na ako kami. Mayor. Salamat ulit. Diyos mo yung bata ka. Ano ba talagang nangyari? Naku, yung mata mo may pasa. Ma, Ang kamay mo may sugat. ma, it's okay, ma. Halika, Teka. halika sa taas. Gamutin kita. Christina, nagamot na. Pero ang kanyang pasa sa... Lalaki, anak mo, ano ba? Pero gagamutin. Christina, pumanik ka nga sa itaas. Eh, Sige na, kakusapin ko. Halika. O, ano pang hinihintay mo? Puka. Sira ulo ka talaga, ano? Magipagbasag ulo ka lang ng basta, hindi mo nalalaman kung ano pinapasukan mo. Ni hindi mo alam kung kaya mo. Pa, napahiya ako eh. Napahiya. Ang sabihin mo, naturotot ka ng babae ngayon. Sa akin ka mahiya, oy. Babae lang, nagpapakasira ka, hostess pa. Ano ang pangalan nitong binabata-bata mo? Rosie. Maganda ba? Oo, Maganda ba kay Susan? hindi naman. Pero mas masarap na. Pa naman. Langhiya ka. Hindi ka pa pwede bumoto, nasabit ka na sa babae. Hoy, Mike. Pag tanda-tanda mo, magsasawa ka sa babae. Basta maingat ka. Marunong ka magdala. Hindi ang ikaw pa na agrabyado. Ito ang tandaan mo, Mike. Sa anumang labanan, ang mga herera, kahit minsan, ay hindi pa nagpalugi. Ako, ni minsan, ay hindi pa natalo. Tingnan mo ako. Maski sa eleksyon, maski sa babae, laging panalo. Tandaan mo yan. Alam ko pa. Huwag kang susugod sa gulo kung hindi ka nakakatyak ng panalo o sa anumang bagay na wala kang pakinabang o sa buho ng babae kung ikaw ang iiyak-yak pagkatapos. Ha? At Mike, pag nakuryente ka ng Rosing yan, huwag kang tatakbo-takbo sa akin, ha? Hindi pa. Tsaka syempre, namimili naman ako. Huwag kang gago. May tama lahat yan. Tiyempo-tiyempo lang. Kaya doon ka magpakumpuni sa klinika ni Paring Felix pag tinama ka. Opo. Si Roy nga pala, bakit hindi mo kasama? Ewan ko. Sabi niya lang sa akin, meron siya importanteng lakad. Importante lakad. Aba, binabayaran ko siya para bantayan ka. Mahirap na. Kailangan lagi kang may kasama. Kakusapin ko siya bukas. Bigyan dito sa kamay, ano? Oy, baka bumagsak yan, puputok yan. Wala. Kaya ko na to. Roy, sige na, paputok lang isa. Baka italsi ka lang yan, malakas ang sipa niyan. Eh, di turuan mo ko. Saka na lang, Mike. Alam mo, may benda pa yung kamay mo eh. Hindi ka rin tatama ng diretsyon yan. Sa kaliwa. Oh, pwede yan, ha? Oh. Akin na. Maalis ko nga muna ang magazine ito. Delikado ito eh. Mag-practice ka na lang muna pumorma, Mike. At baka maka-aksidente tayo. Lagot ako sa papa mo. Wala. Okay ka doon. Bilib na bilib nga sa'yo yun, eh. Madalas ka nga niya mabanggit sa akin. Sabi niya, sa lahat doon ng mga tauhan niya, ikaw lang daw ang pagkakatiwalaan niya. Minsan kasi, naisip ko, kaya lang ako pumasenso sa papa mo dahil kay Janet. Hindi naman siguro. Talaga namang all-around ang serbisyo mo kay Papa, eh. Roy, paano ka ba natuto nito? Paista-istambay. Pabarka-barkada sa mga pulis. Sa kriminal. Dito naman sa atin eh, parang halo-halo na yun. Basta ako, pag sinabi ni Mayor talon, talon. Wala ka na ba ibang inambisyon? Meron din siyempre. Mag-aral, magkatrabaho, ganon. Pero talaga ang gusto kong gawin ay magkombo sa Maynila. Malay mo, makarating ako ng Japan, Hong Kong. Para bang si Bong, nag-amateur dito dati. Gusto ko rin makasagap ng ibang hangin. Ay,
Pero hanggang dito na lang siguro swerte ko. Pero okay lang. Maayos naman ang trato ni Mayor sa akin eh. Ikaw daw mag-aaral ka sa Amerika eh. Sabi-sabi, siguro. Ewan ko ba, bahala sila. Basta sa akin, kahit dito, okay na rin. Baka kung ano pa mangyari sa labas pag wala si Papa. Kami ni Janet, matagal na rin kami ulila. Buti na nga lang nandiyan si Mayor eh. Sa birthday ko, hingi ako ng gato kay Papa. Kahit 22 lang. Taste your Papayag kaya yun? strawberries and drink your sweet wine. A million Suko ka na, Diego! Pa! Pa! pass away. Here I forget to the joy Ikaw! that is mine today. Bueno mga kaibigan. Cheers para kay Assemblyman Herrera. Mambabatas ba ito o mambubutas? Pare, dahan-dahan. Baka marinig ka ni attorney. Sino ang attorney? Sino niya yung bata ni Obispo? Malamang na siya makalaban ko sa Mayo. Ha? Ba? Ang tapang naman ang apog niya. Ano pinangangas siyang panlalaban? Meron ba siyang pera? May makinarya ba siya? Ala, puro dadalang. Morally dadaw. Good government. Sira ulo pala siya. Hindi ba niya alam na walang kriminalidad dito sa atin? Malinis sa kalye. May tubig sa poso. Ano pa gusto ng mga tao? At saka walang babangga sa'yo rito, Mayor. Takot sa'yo lahat eh. Di ba, Hepe? Hindi naman. At saka, Ben, siya nga pala, bakit nice mong maging assemblyman? Eh okay naman ang tayo mo rito. Nakakasawa na rin parin Piping. Maglalabing 5 taon na akong mayor dito. Oo nga, masarap pa nakatayo sa poder. Pero, paminsan-minsan, siyempre, gusto ko makatikim ng ibang putahe. Ika nga eh. Parang babae, no? Babae, politika, babae, pare-pareho yan. Siya nga pala pare, nagmana ba sa'yo si Miguelito? Naku po, nag-alala si Bala eh. Huwag kang mag-alala parin Pig. Yang anak ko, mas matino sa akin yan. Pinangaralan ko yan. Siyempre, kung mo lalaki, pamisa-misan, may kalokohan. Para sa atin. Alam mo, pare, yan ang importante. Hindi babakla-bakla, lalaki. Kaya pag-aaralin ko na abogasiya yan. Bumili ka ng 10 taon, yan ang mayor dito. Teka pare, saan ka naman naroon pagdating ng panahon yun? Aba, anong malay natin? Hindi natin masabi. Baka minister, ambassador, o pag sinuwerte tayo. Excuse lang ako. Presidente? Excuse me. Oh, Pa, hilang sana ako pang gas. Punta kami na Roy sa bayan. Panggasolina. magbili ng Tapes. bakit nila yung cruiser na gamitin mo? May gasolina na, libre pa. Pa, kotse pa pulis yun. Bueno. Ayaw mo nung Miguelito. Malalayo ka sa trouble. O ayan, napagsalitaan ka tuloy ni Hepe. Hindi naman ho sa ganun. Gusto ko lang gamitin yung sa akin. Pa, tatangaliin na kami. Mike, huwag ka luloko-loko. Pag nahuli ka ni Parimbik, patay ka kay Susan. Siya nga pala Miguelito, matagal ka nang hindi dumadalaw sa bahay. Bakit, nakagalit ba kayo ni Ah, Susan? hindi ho. Busy lang ako. Pa, tatangaliin na kami. Oo. Hoy, pag mayor ka na, babayaran mo sa akin yan. Roy, Ho, pagbalik nyo, hanapin mo ako. sige ho. Miguelito, si Roy Mamaneho, labas na ng bayan yan. Miguelito? Pa, Mike. Mike. Galit na galit pag tinatawag na Miguelito. Gusto Mike. Mas matanong pa yata, Mike Herrera. Mike Herrera for mayor. Ba, okay. Huwag kang mag-alala. Ngayon pa lang kumikilos sa mga bata ko para masiguro ang kandidatura ko. Isipin mong pumapatay lang ako ng oras. Pagkatapos, Pagkatapos, ipoproklama ako ng COMELEC. At lalaharin kung sa Malacanang ako manumpa. paano kami? Hmm? Kami ni Roy. Diba? Mag-uopisina ka na sa Maynila kapag nanalo ka. Hmm. Hmm? Yan o, malapit naman din sa Maynila. Pwede naman kitang dalawin kung gusto ko. Isama mo na ako, Ven. Ayoko manatili dito eh. Ano pa ang gusto mo? Humingi ka ng bahay,
pinagpagawa kita ng bahay. Wala naman sa pangalan kong bahay na to eh. Naka sa'yo eh. O, di lilipat ko sa'yo. Hindi lang yun. Gusto kong lumayo sa bayang ito. Lumayo. Yan din ang sinabi mo sa akin noon. Kaya ito, dito kita pinagpatayo ng bahay sa labas ng bayan. Maski na, alam pa rin nila, ng mga tao, ng misis mo, maski na anong oras, pwede ako sugudin dito ni Christina. Palayasin. Yan ang hindi mangyayari. Kilala mo naman si Christina. Hindi kayang pumalag sa akin noon. Ibahin mo ako, Ven. Marunong ako magbigay. Marunong din ako humingi. Alam ko. Matagal ko na ring pinangarap na tumira sa Maynila eh. Masaya sa Maynila eh. Tsaka maraming nangyayari. Maraming nagagawa. Sige na naman, Ven. Sama mo na ako, ha? Kahit nasa kondominium lang tayo. Kayang-kaya mo naman yun kung gugustuhin mo eh. Magugustuhan mo pagdating natin sa Maynila. Pinapunta mo ba si Roy dito? Oo. Nasa Maynila si Chino. May usapan kami ni Paring Piping. Si Roy mo ng bodyguard ko. Bakit? Magkakagulo ba? Hindi naman siguro pag nasunod ang plano ko. Magkagulo man, nakahanda ako. Yan ang gusto ko sa politika. Pag nakakaamoy ako ng away, lalong tumatalas ang panglasa ko. Lahat sumasarap. Ma? Hinintayin niyo ba ako? May sirang sasakyan ko. Wala pa si Ben. Maaari bang mahiram ang kotse mo? May lakad ka pa ba? Wala ho. Tsaka, kotse niyo rin naman yun eh. Bigay sa'yo yan ng papa mo. Mabuti na inirespeto natin ang kanyang mga desisyon. Kayo. Pero, wala si Roy. Sino ang magdadrive sa inyo? Ako lang. Siya nga pala. Tumawag si Ben. Hinaanap si Roy. Andun na kina... kasama ko si Roy kanina. Pero, pinuntahan niya na si Papa. Saan? I'm sorry. Nakalimutan ko. Anak ka nga pala ng papa mo. Katulad ni Roy, katulad ni Chino. Lahat kayo, walang nalalaman. Ma? Bakit hindi niyo kausapin si Papa? Para ano pa? Para lang magkagulo. Wala naman pinakikinggan ng papa mo. Siya lang ang tama. Siya ang dapat pakinggan. Siya lang. Ni sugat mo, hindi ko magamot. Siya ang bahala. Christina, lalaking anak mo. Christina, huwag ka makialam. Wala akong nakikita. Wala akong naririnig. Wala akong nalalaman. Pero alam ko. Alam ko. Nakangiti silang lahat. Para bang iniintay nilang magkamali ako. Matapilok. At lumuha. Pero wala silang makikita. Ma? Ba't di na lang kayo magpahinga? May mga narentahan akong tapes. Manood lang tayong Betamax. May pupuntahan pa ako eh. Dito sa atin sa Santo Niño. Coronation night nila ngayon at ako magpuputong ng corona. Samahan ko na kayo. Ako na mag-drive. Huwag na, Iho. Ako na lang. Huli na nga ako eh. Pasensya ka na.
Pero hindi ko kayo kaya. Kasi nga, yung mga ganyan, natural lang yan sa lalaki. I mean, let's face it, 1980s na ngayon. Iba na ugali ng tao. Oo nga. Pero God naman, Mike, we're still too young to do those things. Isa pa, I want you to respect me as a person. And my body na rin, syempre. Nire-respect ko naman ah. Sa gabi nga, bago ako matulog, wala akong ginawa kundi isipin ka. Tsaka yung body mo na nire-respect ko ah. Kulang na lang, lumudo ko sa harapan mo. Crazy. Talaga, talagang talaga. Malapit na ako mabuwang sa'yo. Tapusin na muna natin ang pag-aaral Nako. natin. Ang hirap naman ng kondisyon yan. Hindi ko nga sigurado kung gagraduate ako ngayong taon na to. Eh, high school pa lang yan. Ka-graduate ka, sigurado. Tagilid ako sa math. Kulang-kulang ang mga projects ko sa arts. Napagsabihan pa ako ni Mr. Dishon tungkol sa mga compositions ko sa English. Eh, sa music lang yata ako papas eh. Tutulungan kita. Hindi ka naman bobo eh. Tamad ka lang mag-aral. Laging bulakbol. Ang hirap sa'yo, pag sinututor kita, ibang pumapasok sa isip mo. Di bale? Kaya naman regular ni Papa yung kaso ko sa principal eh. That's what I mean. Wala kang problema dahil sa papa mo. Kahit sino, kaya mo. Pwera lang ikaw. Pag nanalo ang papa mo, pupunta kayo sa Maynila. Ikaw, baka sa Amerika pa eh. Kaya nga dapat may mangyari na eh. Kaya nga dapat walang mangyari. Luke, I told you 1,000 times. You're my girl. I love you. Madaling magsalita. Mahirap magpakita. Mahirap magpakita? Eh, ayan na roses, ayan na chocolates ah. Hindi yun, Mike eh. Ang hirap i-explain sa'yo. Talagang minsan, bata ka pa nga. Anong bata? 1 taon lang agwat natin ah. Yan ang hirap sa'yo eh. Para ka lagi mas nakakaintindi. Natural lang yun sa babae, di ba? Ginoong Bautista, nasaan ka nung gabi nung Enero 21? Nasa bahay po ako ng kaibigan ko. Maaari bang sabihin mo kung bakit ka nagpunta sa bahay ng kaibigan mo? Tinawagan niya po ako at sinabing kaarawan ng kapatid niya. May napansin ka bang kakaiba sa bahay ng kaibigan mo? Opo, Ano yon? tinawagan niya nga ako dahil sabi niya kaarawan ng kapatid niya. Nung nagpunta naman po ako, wala akong ibang nakita tao kundi siya lamang po. Kailan ka pa lumabas? Nung 1 linggo. Parang kay dali ng panahon. Sa akin ay hindi. Akala ko nga hindi na matatapos ang 15 taon na yun. Malaki na pala inisenso mo. Noon ay abogado ka lang. Ngayon eh, huwes ka na. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Ang karapatan ko. Ang karapatan ko ang ipinagkaitin niyo sa akin. Abogado kita noon. Ipinatalo mo ang aking kaso gayong alam mong pinagtanggol ko lamang ang aking sarili at hindi ako kriminal. Nagpabayad ka kay Venancio. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Kung anong dapat gawin. Wala nang dapat pag-usapan pa. Ano wala? Kung nakaliwat ka man. O si Ben. O ang mga katulong ninyo. Ako'y hindi! Pabubuksan ko muli ang kaso ko. Hindi nyo man maibalik sa akin ang 15 taong ginugol ko sa loob ng bilangguan. Nais ko namang ibangon ang karangalan ko sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Hindi ako kriminal. Nahatulang ka na at nabilanggo.
Tapos na ang iyong sentensya. Ano man ang nangyari noon, kay tama o mali, wala nang pakialam ang batas. Wala ka ng habol. The case is moot and academic. Tapos na ang iyong usapin. Kaya mabuti pa, bumalik ka na lamang sa Maynila at baka matulungan pa kitang maihanap na mapapasukan. Yun ay kung meron ka pang nalalamang gawin. Hostess ka noon, hindi ba? May isa pang dahilan kung bakit ako nagbalik. Si Miguelito. Ibig ko makita ang anak ko. Para ano pa? Para guluhin ang buhay niya? Ang buhay ng lahat? Nagulo rin ang buhay ko. Oreng, kung ano man ang binabalak mo, mag-isip-isip ka. Paano ang buhay ko? Hindi ka magtatagumpay. Mapapahama ka lamang. Idadamay mo pa si Miguelito. Hi, Dad. Hi. Ay, sorry ho. Pinag-uusapan nata kayo. Wala iha. Tapos na ang pag-uusap namin. Maganda nga po, no? Inihatid ko lang ho si Susan. Thank you. Paano? Mauna na ako at may lakad pa kami ng anak ko. Mabuti pa, bumalik ka na doon sa pinanggalingan mo at nang makapagpahinga ka. Nang gumagaan naman ang pakiramdam mo. Tena. Sige, Sige ho. ha. Roger. Alis na kami. Maglinis ka na dyan. Magsara ka na ng opisina. Opo. Miss, pwede po ba magsasarado na po kami? Pare, bakit ka naman pulutan? Nais kitang tulungan, pero matali kong kaibigan si Ben. At siya pa, tapos na sa amin ang mga bagay na yan. Nasuhulan ka rin ni Ben. Empleyado mo ko noon. Araw-araw mo akong nakikita. At alam mong wala akong kaugnayan dun sa lalaking napatay ko. Ngunit sa hukuman, sinabi mong kalaguyo ko siya. Bakit, Piping? May nagawa ba ako sa iyong masama? At pinahamak mo na lang ako ng ganon? Napakatagal ng mga pangyayari. Hindi ko maalala ang detalye ng kaso mo. Marami kayong mga babae sa club noon. Maya't mayay, nagkakagulo. Talagang ganyan, basta negosyo sa babae. Kaya ako umalis doon. Nagmamalinis ka pa ngayon. Di nakabarit ang hawak mo. May hotel ka na. May restaurant. At may maganda kang mukhang inihaharap sa tao. Hindi ako nagpunta rito para takutin ka, kundi para makiusap sa'yo. Pero kung di mo ako matutulungan, ay alis na ako. Kung gusto mo, bibigyan kita ng trabaho sa kusina. Hindi trabaho kailangan ko. Hindi pagkain. Katarungan. Hindi ako nagbibiro. Wala ka ng habol kay Miguelito. Ano? Paano wala? Si Miguelito'y anak ko. Ikaw ang saksi. Ikaw nagpalwal sa kanya. Anak namin siya ni Ben. Hindi ayon sa mga papeles. Ipinabago ni Ben ang mga papeles ni Miguelito nang makulong ka. Si Cristina Monfort na ngayon ang lumilitaw na tunay na ina ni Miguelito. Pero, alam ng buong bayan na si Cristina'y baog. Si Miguelito'y anak sa labas. Anak ko. Hindi mapagkakailang katotohanan. Malalaman ni Miguelito yan. Ikaw pa ang pumirma sa tunay na katibayan ng pagsilang ko kay Miguelito. Patunayan mo sa At lahat ako yan. rin ang pumirma sa bagong birth certificate ni Miguelito. Wala siyang ibang ina kundi si Cristina Monfort. Wala ka ng habol. Kalimutan mo na nakaraan. Patay ka na sa anak mo. Kalimutan na nakaraan. Ganon na lang. Ganon kadali. Paano na katotohanan? Nabibili ang katotohanan. Pati ikaw, binili ka na rin ni Ben. Noon, isang doktor ka lang. Ngayon, may-ari ka na ng ospital. Oo!
Hindi ko ipagkakaila sa yan. Mas madaling bilhin ng tao kaysa sa katotohanan. At kung ako sa iyo, hindi ko na iisipin pa kung ano ang totoo. Alalahanin mo na lamang kung ano ang makabubuti sa iyo. Kung gusto mo, kakausapin ko si Ben. Maglalaan kami ng konting tulong para sa iyo. Pero aalis ka. Huwag ka manggugulo. Nananahimik ang bayan. Panatagan loob ng tao. Yan ang may pangako ko sa inyo oras na mahalala ko sa batasan. Sino pa nga ba magtutulungan kundi tayo, kakabayan? Bigyan niyo ako ng 6 na taong pang panunungkulan. Higit pa riyan ang may tutulong ko sa inyo. Sa bagay na yan, Mayor, 7 barangay sa Barrio Alapan ang masasabi kong 100% sure. Gaya ng dati. Thank you. Po sa amin, sa Barrio San Agustin. Salamat. Sa barrio tungkol po, solid kayo, Mayor. Good. Sa Santo Niño po ay tapos na pong eleksyon. Aha. Excuse me, Mayor. Si Dr. Tantuico po. Gusto po kayo makausap sa telepono. Importante raw ho. Excuse me. Hello? Oh, Felix. Tumawag na rin si Vic at Piping. Ano pa? Sinabi ko sa kanila, huwag sila mag-alala. Ano pa ang gagawa niya? Wala tayong problema, Felix. Saka na. Medyo abala ko ngayon. Bukas lang ng gabi sa bahay. Magkita-kita tayo. Okay? Thank you. Nasaan pa tayo? Maraming salamat sa suporta ninyo. Ngayon pa lang, pwede na ako matulog ng mahimbing. Yes, Mayor. Solid na ako rito, 100% sure. At huwag kayong mag-alala. Tulad ng dati, bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng angkop at sapat na pasasalamat. Vic, hindi mo nababanggit sa akin na utang na loob mo pala kay Ven ang lahat ng iyong pananagumpay. Hindi ako nagkulang sa inyong dalawa ni Susan. Ginawa ko lamang ang nararapat kong gawin. Ngunit kung totoo ang mga sinabi mo sa akin, hindi dapat nakulong si Auring. Ipinagtanggol mo sana siya. Iniligtas mo sa kapahamakan. Wala akong magawa, Cora. Maniwala ka. Pwersado ang pagkaurong ko. May isang sumaksi na labang kay Oring. Isang dati niyang kaibigan. Lumilitaw na si Oring ay isang puta. Isang pakawala. At pasabit-sabit kung kanin-kanino man. Totoo bang paratang na yan? Ewan ko. Malamang maaari. Sapagkat si Oring ay isang hostess noon. Meron ba namang hostess na hindi nagputa? Ano naman ang balak mong gawin? Ewan ko kay Ven. Bahala na siya mag-isip noon. Kontrolado na tayong lahat ni Ben. Si Susan na ang susunod. At tila maging si Susan ay parang isinuko na rin natin. Hindi naman, Cora. Kilala ko si Susan. Totoo naman ang pagtingin niya kay Miguelito. At si Miguelito naman kaya kay Susan. Alam mo bang natatakot ako sa batang yan? Kung minsan, parang wala siyang iniwan sa kanyang ama. Naku, Cora. Mangilabot ka sa kanyang ina. Si Auring? Oo, kay Oring. Balik nga. Doon ang balot. Oy, balot daw. Kailangan bigyan mo akong porsyento. Nakabala ako dito. Hindi naman ako magbabalot. Hindi ka pala magbabalot. Huwag ka magreklamo. Ano nga rin yun? Sagot ka lang dyan eh. Naiingit ka lang. Ano? Ito? Oh. Asin? Ito, isa. Oh, 2 piso yan. Ito pa. Oh, Salamat, 2 piso din yan. Kayo ho. Auring. Tinakot ako ng mga bata ni Ben. Binantaan. Pag hindi raw ako tumistigo laban sa iyo, pahihirapan ako. At pagkatapos, papatayin.
nang gawin ko na gusto nila. Binigyan ako ng 1,000 piso ni Ben. Pinamasahe ko patungong Maynila. Akala ko makakatakas na rin ako sa bayang ito. Wala pang 1 buwan na ubos ang pera. Kung saan sa ang trabaho ko napasok. Sa Mabini, Ongpin, hanggang hindi na ako makatiis. Bumalik na ako ulit dito. Pinarusahan ako, Auring. Hanggang ngayon, pinarurusahan pa ako. Hindi ko inaasahang patawarin mo ko. Pero 15 taong ko hinintay na magtapat sa'yo. Matutulungan mo pa rin ako. Sabihin mo katotohanan sa hukuman, sa dyaryo, sa sino mang makikinig. Kailangan mabunyag ang kawalang yaan ni Venancio. Para ano pa? Para muli niya tayong idiin. Muli niya tayong pag-initan. Auring, pader ang babanggain mo. Alam mo ba kung paano nananatiling nasa poder si Ben? Sa pananakot, sa pamubuksa, sa pagbibili ng suporta. May mga upahan siyang bertugo. Mga espiya kung saan-saan. Auring, natatakot pa rin ako. Gusto ko pa rin mabuhay. Sa anong klaseng buhay? Maski ba ano pa? Nasanay na rin ako dito. Maski na parang uod dito sa basurahan. Nag-aabang na lang ako ng sunog. Sama-sama kaming lahat. Ningning, ako gusto ko rin mabuhay. Nang maayos at marangal. Di ko lang alam kung saan ako magsisimula. Maliban sa nakaraan. Walang ibang mahalaga. Walang ibang buhay para sa akin. Sasabihin mo lahat ng karanasan mo. Paano buhay ko? Paano ang ginawa sa akin? Paano ang sinapit ko? Saan ka natutulog? Sa estasyon. Sa isang lodging house doon. Maraming tarantado doon. Doon ka na Hoy, sa akin Ningning! tumuloy. Ano ba? Ang tagal-tagal mo ah. Ako hindi mo binabayaran para magbantay ng pwesto mo. Sandali na lang. Makikisquat ka lang eh, para kang senyora. Dami-dami pa naman tao eh. Sandali ha. Kung ngayon, wala tayong dapat ikabahala. Kung sa batas wala, hindi na maaaring mabuksan ang kaso sapagkat lumipas na ang panahon. Kaya hindi na siya maaaring magharap ng sakdal kanino man para sa perjury. At saka ang tagal-tagal na nun. Halos nakalimutan na si Auring. Sino pa magkakainteres sa kaso niya? Eh, maliban na lang sa mga kaaway ni Ben. Si Gob, si Nunez. Eh, baka magsama-sama pa sila. Kay Miguelito kanila titirahin. Sa bata. Maaaring si Auring ay walang laban sa korte. Pero sa punto ng bata, diyan ka madadali sa harap ng mga tao. Pinakulong ang ina, inagaw ang bata, yan ang isisigaw nila. Wala pa rin silang pruweba. Hindi naman kailangan ng pruweba. Walang pruweba sa Malaysia. Pwede ko naman silang kasuhan. Ano? Pag ginawa mo yan, lalo lamang lalawak ang gulo. Mabibilad lamang tayo sa mata ng publiko. At natatakot na mangyari yun. Ganun ba, Vic? Ikaw sa lahat? Hindi. Hindi naman sa ganon. Ano man ang mangyari, sama-sama tayo rito. Noon, ngayon. Malinaw sana sa lahat yan. Siyempre. Pagmatyagan muna natin ang mga mangyayari. Pag lumala, saka tayo humanap ng remedyo. Uy, bumalik ka na. Dam-dam. Idang! Oh? Bakit? Eh, sino ba yung alaga ni Ningning? Ah, yun. Kaibigan niya ang galing sa Maynila.
Abay, lokal-lokal pala eh. Galing na ng Maynila, nagpunta pa rito. Alam mo na, marami ka kompetensya sa Maynila. Lalo na kung gurang ka na. Ayun. Eh, bakit nagpapaararo din ba yan? Kasama daw yan ni Ningning noon sa kabaret. Ano daw bang pangalan? Auring daw eh. Pero hindi ko sigurado kung yun ang tunay pangalan. Kilala mo ba si Baldo, yung nagtatrabaho sa hotel ni Mr. Oo. Vélez? Dating kasama ni Ningning yan sa kabaret. Oo. Matanong nga yung auring na yan. Ba't naman tayo makikialam sa buhay na may buhay? Pero sa isang banda, ba't nga ba hindi? Chismosa. Ay, ikaw talaga. Wika nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay natutok sa pakikiapid at pinag-uutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano ang sabi mo? Alam kaya ni Christina yun? Natural. Eh kung hindi sa kanya nanggaling si Mike, saan lungga nanggaling yun? Ano daw iniinom nila? Ewan ba? Kwarta siguro. Yun lang naman ang habol ng tao ngayon. Dahil sa mga napili pinag- Koko siguro. Kukwartahin ko na lang yun. Magkano kaya hihingin ko kay Mia? at sinabi sa Oh, ikaw naman. Pangiti ang ang kalang wala Ignacio. kakayahan sa inyo ay Pag nadadalaw dito, nanlalambot kagad ang tuhod mo. Libre na para at sa'yo. ang ko Pwede ba? upang sumulat sa Oy, Cleta, kausapin mo si Mayo. at sa mga Libre pa yun. pangungusap rito. Namaanak kang kalaman at hindi ka nalulugig kay Auring. Hindi totoo yun. Intriga lang yun. Tsaka hindi magsisinungaling si Papa. Tsaka bakit? Ewan ko. Basta, ang alam ko, ang pangalan raw ng babae ay Auring. Ang papa ko raw ang abogado niya. Sinuhulan raw ng papa mo ang papa Hindi ko. totoo yun, Susan. Gawa-gawa lang yung mga kaaway ni Papa. Sana nga, Mike. Nakakagulat nga eh. Huwag mo sabihin na niniwala ka. Hindi naman pa. Kaya lang. Sino ba talaga yung oring na yon? Aywan ko. Isa siguro sa mga babaeng naloko sa akin noong araw. Eh bakit nila sinasabi na yun daw ang tunay kong nanay? Ayan. Yan ang unang leksyon mo sa politika. Marumi. Kumikilos ng oposisyon. Yan lamang maaaring pagpulan yan eh. Kaya humanda kang Miguelito. Mula ngayon, sari-saring intriga ang masasagap mo. At pipilitin pa nilang masangkot ka. Natural lang yan sa politika. Hahalukayin lahat. Matibag ka lamang, pero matigas tayo Miguelito. Hindi tayo pakakaya. Kaya kung mayroong mang lumitaw nagpapanggap na ina mo, huwag mong papansinin. Taka na lang yan ang kalaban. Sa akin ka magtiwala. Ako nagpalaki sa'yo. Alam mo ba kung paano tayo magkakapera para sa negosyo? Singilin mo si Ben ng todo-todo para sa pagpapahirap niya sa'yo. Siguradong papayag yon. Tumahimik ka lang. Ningning, kung pera lang ang habol ko, nung pa sana nagpabayad na ako. Hindi pa naman huli magbago eh. Ano? Ano yan, Auring? Ano ba talagang pinagmamalaki mo? Hanga na ako sa iyo sa tiyagatapang mo. Ano pang gusto mo? Bumaligtad ang mundo para sa'yo. Gusto ko lang malaman ng anak ko ang katotohanan. Kaya kailangan ko ang tulong mo. At alam mo kung paano. Auring, huwag mo hanapin sa akin ang hindi ko makakaya. Pero wala nang iba. Meron, maring meron. Naalala ko na pag-uusapan sa sabungan. Si Nunez, si Atty. Nunez, makakalaban ni Ben sa batasan. Baka mapayuhan ka niya. Bukas, makikibalita ako kung saan natin siya matatagpuan. Bumalik na nga pala si Chino galing Maynila. Medyo libre na oras ko. Si Mike na lang ang babantayan ko. Pagbutihin mo mabuti ang serbisyo mo, hindi magtatagal, pupunta na tayo sa Maynila. Pangako ata yun sa akin ni Ben. Pagkatapos ng eleksyon. Eleksyon din ang nilalakad ni Chino eh. Bumili siya ng mga bagong gamit. Anong gamit? Ano pa? Baril, bala, pampaniguro. Naku, Roy, huwag kang sasabit dyan, ha? Baka mapahamak ka. Kung pwede nga lang ba umiwas eh. Si Chino talaga ang tiga-upak ni boss. Pinagmamalaki nga sa akin eh. 7 taon na raw na dispatcha niya. Nakakatakot, nakakabilib din. Matatag talaga pulso. Ikaw, Roy, nakapatay ka na ba? Hindi pa. Hanggang paputok lang. Hindi pa nga tumatama eh. Hindi ko naman nasinta. Bugbog marami na. Lulumpuhin mo. Tatakutin mo. Yung mga nagwiwelga noon sa Hotel Limang Piping. Bakit? Anong bakit? Utos ni boss eh. Sa Maynila naman siguro wala nang ganyan, ano? Oo nga eh. Hahanapin ko si Bong, yung kakilala kong drummer. Baka makasabit ako sa Japan eh. Alam mo ba ate, panay ang practice ko.
Naku, manalo lang si Ven. Walang problema yon. May sinasabi siya sa akin eh. Yung dati niyang... Si Auring. Kami nang bahala doon. Anong ibig mo sabihin? Ewan ko. Depende kay boss yun eh. Yun ang ina ni Mike. Hindi na kayo. Ano ba? Pare, naman, ha? sorry ah. Tingnan Hindi mo. ko sinasadya. Na! Ano ba? Nananadya ka? Eh, nag-sorry na nga ako eh. So, pinagmamalaki mo? Na. Mayor? Porke kabit niya kapatid mo? Pare, hindi naman sa ganon. Sige! Gigi mo malig, matuwag! Saka ba? Hindi pa namin alam ang pinanggalingan mo. Nanay mo, kabitin! Ba't akong tatanungin mo? Wala akong nalalaman dyan. Bakit hindi mo tanungin ang papa mo? Ma, kailan makapagsasabi sa akin totoo? Hindi ko malaman kung piniwala ko si Papa o hindi. Ama mo siya. Paniwalaan mo siya. Kayo, naniniwala ba kayo kay Papa? Huwag mo akong tanungin. Ma! Ma, mahal ko kayo. Mahal niyo ba ako? Anong klaseng tanong yan? Kung mahal niyo ako, sabihin niyo sa akin totoo. Kayo ba ang tunay ko ina? Kung ganon, sino si Oring? Ma, kayo lang makapagsasabi sa akin ng totoo. Sino si Oring? Eleksyon din noon. Konsehal pa lamang si Ben. At tumatakbong mayor. Matalino si Ben. Magilas. At mahusay magsalita. Ang kulang lang sa kanya ay pondong pangkampanya. Sapagkat mahirap lamang siya. Isa kami sa pinakamayaman dito sa bayan. Natural lamang na maakit kami sa isa't isa para magsamang ang politika at yaman sa isang pamilya. Nakatakda na ang aming kasal at kainitan na ng kampanya nung unang lumitaw si Oring. Saan siya nagaling? Hostess siya. Sa isang club na ari ni Piping. Natipuhan siya ni Ben. At naanakan. Ako yun. Nakiusap si Oring kay Ben na pangatawan ang pagiging ama ng bata. Ngunit siya'y tumanggi. Inalok ni Ben si Oring ng pera para ipalaglag ka. Pero hindi siya pumayag. Imposible ang hinihingi niya. Ang gusto ni Oring ay pakasalan siya kahit pagkatapos ay iwan. Ngunit nataranta si Ben. Paano ako? Paano siya? At ang kanyang kinabukasan? Anong ginawa ni Papa? Nakiusap sila sa isang manliligaw ni Oring. Upang siya'y pagsamantalahan.
upang sirain. O kaya matakot. Pero siya'y lumaban. Nasaksak niya at napatay ang lalaking yun. Kung gano'n, wala siyang kasalanan. Kung tutuusin ay wala. Pero siniguran ni Ben na makulong si Oring. Nagbayad siya ng mga saksi. Pinalitaw nila na si Oring ay isang puta. Na pumatay sa kalaguyong nais niyang hiwalayan. At ako, Naiwan ka sa ampunan. Si Oring ay pinadala sa correctional sa Maynila. Samantala, kami ni Ben ay nakasal at nahalal siyang alkalde. Nung magtatatlong taong ganay, pinakuha ka niya. Nung matyak niyang hindi na ako maaring magkaanak. Ngayon nagbalik ang iyong ina para hanapin si Ben. At makita ka. And I can assure you, my friends and partners in the progress of this municipality, that with your affirmation of confidence in my leadership, and by the grace of God Almighty, we shall prevail in our crusade for efficiency and integrity in our government. To this, my friends, I've offered the best years of my life in the noble service of the people. Our people, your children, and mine. I therefore ask you to receive my renewal of that offer to be your humble servant and representative in the National Assembly. Good morning, Mayor. Morning. Good morning, ho, Oh, Mayor. kumusta? Ayos ba? Umaga po, Mayor. Morning, ho, Mayor. Good morning, Mayor. Good morning, Mayor. Morning. Basta po, Mayor. Mayor. Oh, Chito. Nakuha mo na ba? Opo. Lahat? Tapos na po. Good. Good morning, Good morning, Mayor. O, Tomas, lalaki na ba itong anak mo? Ha? Oo. Good morning. Gusto yun, Mayor. Good morning, Mayor. Oh, Hepe. Halika kayo. Edgar. Mga kopya ito ng kuha ni Oring nang masakdal siya. Maring nagbago na ng konti ang itsura niya. Pero ayon kay Piping, ay ganyan pa rin halos ang itsura niya ngayon. Kaya yan pa rin ang pagbabatayan niyo. Isipin niyo mabuti kung saan siya nagpupunta. Sa simbahan, sa estasyon ng bus, sa palengke, o sa sinihan. Surveillance lang ho bang kailangan? Oo, surveillance lang. Walang pipick up sa kanya o gagalaw sa kanya. Alamin lang ninyo kung saan siya nagpupunta, kung sino ang kausap niya at kung ano ang binabalak niyang gawin. Maliwanag? Ako nang bahala rito, boss. Chino, hintayin mo muna ang utos ko. Ayaw kong palakihin pa ang gulong ito hanggat maaari. Lalo ngayon ang lalapit ng eleksyon. Okay? Pinahanap siya ni Mayor. bakit daw? Wala, pinababantayan lang. Pagkatapos, Wala pang utos si. Roy, pakiusap lang. Oras na makita niyo siya, sabihin niyo sa akin. Pabor lang, Roy. Kung pwede, pero... Nanay ko to, Roy. Amo, akong bala. Huwag kayong mabibigla, Miss Posadas. Pero ayon sa nasa islay-islay ninyo, tama si Garland sa pagsuma ng sitwasyon. Sarado na ang kaso. Nabuo niyo na ang sentensya ninyo. Wala na tayong magagawa upang mabago pa ang naging hatol laban sa inyo. Lahat na labang nang marinig ko sa ibang tao, wala nang magagawa ang sinasabi. Paano na ang katotohanan? Ang hustisya. Sino maniniwalang hindi ako kriminal?
Hindi na malulunasan ng hustisya ng tao nangyari sa inyo. Nakagigimbal mang isipin, hindi lamang kayo ang taong napit ng walang kasalanan. At higit pa rito, nagkalat sa mundo mga taong nararapat maparusahan, ngunit nabubuhay ng tahimik at mariwasa. Kaninong kamay pa nga bang aabot sa kanila kundi ang sa Diyos? Buti pang nanatili na lamang ako sa bilangguan. Pero merong konting grasya pa rin sa kalagayan nyo ngayon. Kung nahanda kayong lumaban. Ano ibig niyo sabihin? Sa bata. May laban tayo sa bata. Kabundok na pruweba ang hahanapin at iharap natin, pero may posibilidad. Aangkinin mo si Miguelito? Ewan ko. Paano ko naman gagawin yon? Wala naman ako maiaalok sa kanya. Gusto ko lamang naman siyang makita at makilala. At makilala niya ako bilang ina. Wala tayong hahangarin kundi mapatunayan na kayo nga ang ina ni Miguelito Herrera. Kuminsan naisip ko, bakit pa? Upang mapilitan tumistigo mga prinsipal na tauhan sa kaso mo. Si Tantuico, si Velez, si Garlan, si Cristina. Ultimo si Ben Herrera. Hindi mo mabuksan ang kaso mo, madadawit silang lahat sa kaso ng pagkamagulang kay Miguelito. At lilitaw kahit pasaling ang kabuktutan ng ginawa nila sa'yo. Madadamay si Miguelito? Hindi may iwasan, Miss Posadas. Dala-dala mo pa lamang siya eh. Damay na siya sa buhay mo. Ningning? Ewan ko, Auring. Wala akong may papangako. Bigyan mo ako ng konting panahon. Saan? Sino? Oo. Kilala ko ang babaeng yan. Huwag, Chino. Pag sinabi kong huwag, huwag! Masyado kang mainit, ah. Basta dikitan mo lang. Saka na pag luminaw-linaw na sitwasyon. Parelyebo ka mamaya. Tawagan mo ulit ako pag may napansin ka pagbabago. Okay? Si Chino, nakabantay kay na Nunez. Sumipot daw si Auring, kasama si Ningning. Sinong Ningning? Si Luningning Sual dito. May alam ba ang Ningning na ito? Si Miguelito. Nang mag-labor si Auring, si Ningning ang nagsugod sa kanya sa doktor. Kay Felix, na siya ang taga-reglo ng mga kaso ko noon. Tinawagan ako ni Ningning. Nagkita kami sa klinika ni Felix. Sabay namin hinintay ang paglabas ni Miguelito. Bago pa ang gulo noon. Alam mo, may mga araw noon na magaan ang loob ko kay Auring. Minahal ko siya. Hindi ko na maalala. Napakatagal na. Pare, tingin mo dalawa. Ha? Lagyan mo. Diyan mo, pare. Mike, excuse lang ah. Kanina pa kita hinahanap. Bakit? Si Auring. Si Auring nahanap na nila. Diyan, sa bahay na yan. Diyan siya nakatira. Ayan! Siya na yata yun. Hindi, si Ningning yan. Kilala ko si Ningning eh. Hanggang ngayon nga, nag-extra pa yan. Ano mo may extra? Nagpapakain ng tapa, nagpuputa. Auring! Yan! Yan si Auring. Ay, naku, naputol. Nakalimutan ko nga pala yung bilao ko. Tulungan mo nga ako. Nagmamadali ako eh. Baka mahuli ako sa sabungan.
Oh, bahala ka na dyan, ha? Oo. Oh, saan ka pupunta? Kakausapin ko siya. Mike, pakiusap naman, oh. Malilintikan ako sa papa mo. Hindi niya alam na dinala kita rito. Mike? Mike? Ah, natutulog na siya. Kanina pa. Ano ito dadalhin? O, yan dyan. Ilagay lang sa ibaba. Pag-ingatan, baka mabasag, ha? Konting Tao po. Tao po. Maganda umaga ho. Sandali lang. Auring! Auring! Bakit? Halika rito. Bakit? May humahanap sa'yo. Sino? Eh, si Miguelito.
Si Mike? Sigurado ka? Oo. Kitang-kita ko sila eh. Eh, kanina ko pa ho sila binabantayan eh. Nasaan sila ngayon? Nandun pa rin ho. Nasa tabi ho ng bahay nila Ningning. Tutukan mo, Chino. Huwag mong pakakuwalan. Basta alalay lang. Akong bahala kay Mike. Si Mike. Nasa itaas, nasa kwarto niya. Bakit, Ben? Alam mo kung sino kinatagpo at kinausap ni Mike kanina? Si Oring. Anong nalalaman mo tungkol dito? Wala. Para mas maliwanag, ano ang sinabi mo kay Mike tungkol kay Oring? Wala. Sinungaling! Anong palagay mo sa akin, tanga? Kailanman ay wala kang karapatan maghimasok sa aming mag-ama. Ben! 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 Karapatan ng iyong anak na malaman ng katotohanan. Katotohanan o paninira, tulad ng ginagawa ng aking mga kalaban ngayon. Ako ang magpapasya kung anong karapatan ang dapat niyang malaman. Ben! 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 Mike? Mike! Buksan mo ito! Mike! Sinabi ko na sa'yo, huwag kang makikilam sa mga bagay na hindi mo dapat pangimasukan. Sinira mong buhay na aking ina. Hindi mo siya ina. Nagpapanggap lamang yan. Isang babaeng pakawala ng mga kaaway ko para guluhin lamang tayo. Sinungaling! Sinabi niya sa akin lahat. Sinira mong buhay niya. Miguelito, Miguelito, hindi totoo yan. Magtiwala ka sa akin. Miguelito, sinisira lang tayo ng mga kaaway Sinira ko. mong buhay niya pa. Hindi totoo yan. Magtiwala ka sa akin, Miguelito. Nagsinungaling ka. Hindi. Nagsinungaling ka pa. Ba't ginawa mo sa akin to? Miguelito. Ba't ginawa mo sa akin to pa? Huwag. Huwag. Huwag, Miguelito. Huwag ka na. Sinungaling ka! Dapat ikaw na bilanggo! Mike? Mike! Isa nga. Hi, Mike. Ang tagal mo yatang hindi napasyal dito. Bakit? Mukhang malalim yata ang problema natin. Alam ba naman mo yan? Bakit?
Sino ba yung bastos na yan? Mag-aalas 2 na ng umaga, busina pa ng busina. Hindi ba kotse ni Mike yan? Si Mike nga. Saan ka pupunta? Pa, Ma, baka may emergency eh. Susan! Mike? Bakit? Ano nangyari? Nakita ko si Rosie. Rosie? Sinong Rosie? Ganun din ang nanay ko noon. Sinira ni Papa ang buhay niya. Papa. Mike? Papa. Mike? Mike? Papa boy. Mag-aalas 8 na, hindi pa tumatawag si Mike. Ben, bakit hindi mo siya pahanap sa mga pulis mo? Baka kung napano na yung bata, baka tuluyan na siya maglayas. Marunong siya maglayas, pues matuto siyang bumalik. Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Christina, nagawa ko ng lahat na dapat gawin. Kung ayaw niyang tumino, bahala siya sa buhay niya. Alam mo, ang hirap sa batang yan. Kulang sa gulpi, masyadong naruga, kaya yan, bastos. Walang nirespeto. Ginagaya ka lang niya. May nakaingawang masama. Aalis ako. Hahanapin ko si Mike. Huwag kang makikialam. Ben, anak ko rin si Mike. Hayaan mo, Christy. Kakausapin ko si Susan at tatawagan kita pagkatapos. Walang anuman. Bye. Bakit daw? Hindi raw umuwi si Mike kagabi. Susan? Po? Nasaan si Mike? Hindi ko pa alam eh. Halika nga rito. Pumunta rito si Mike kagabi at nag-usap kayo sa hardin. Oho, pero hindi niya naman sinabi sa akin kung saan siya pupunta pagkatapos. Susan, wag mo nang pagtakpan si Mike. Kung ano man ang problema nila ni Ben, wala na tayo doon. Susan, alalang-alala si Christy. Gusto lang naman niya makausap si Mike eh. Ayaw na ni Mike sa kanila. Marami siyang sama ng loob. Lalo na sa papa niya. Susan, mas matutulungan mo si Mike kung hahayaan mong malutas nila ang problema nila ni Christy at ni Ben bilang isang pamilya. At ang isa pa, ayokong magkaroon ng manugang na masyadong irresponsable ang mga kilos. Kaya wag mo nang dagdagan ng problema ko. Mamaya, makikita kami ni Ben. Siguradong itatanong niya sa akin kung saan naroon si Mike. Sabihin mo na sa akin kung saan naroon si Mike at nang magkaroon naman sila ng utang na loob sa atin. Isip-isipin mo, kapag lumala ang kasong yan, pagbabawalan na kita sumama-sama sa kanya. Mike, hindi na kita pinadala ng pagkain. Kasi, pinagbiling ko sa bahay na magluto sila ng masarap para sa pag-uwi mo. Yung bang mechado at saka lumpia. Kung magsalita naman kayo, parang paslit ang kausap niyo eh. Abot na lang ng candy, lulundag na sa tuwa. Pasensya ka na. Yan lang alam kong Pasensya na rin kayo. Hindi naman kayo nalayuan ko eh. Umuwi ka na, Mike. Nagtatampo ang papa mo. Ako? Hindi ba masama loob ko? Hindi niyo ba ako niloko? Hindi lang ako, ma. Pati na rin kayo. Lahat tayo. Ang papa ko magaling. Humanga ako sa kanya. Naniwala ako sa kanya.
Tas to malalaman ko, sinungaling pala siya. Fake. Matagal ko nang tinanggap yun. Lahat naman tayo may pagkukulang. Ma, matuto naman kayo pumalag. Lumaban. Mali si Papa at yung kailangan makita niya. Umuwi ka na, Mike. Kung gusto mo doon tayo lumaban. Para na rin tayo sumuko nun. Ayoko. Hindi ako uwi hanggang di nalulutas ang kaso ni Inay. Mahal ko rin siya. Nauunawaan niyo man ako, hindi ba, Ma? Mike, ayaw ko mag-away-away tayo. Ayaw ko ng gulo. Ang gusto ko lang, masaya tayo katulad ng dati. Nagsasaya tayo habang nakabilang kong aking ina. Ma, ina ko rin kayo. Pero, iba siya. Iba ito. Alam ko, Mike. Alam ko. Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siyang Pero- makita. Huwag kang mag-aalala. Gusto ko lamang tumulong. Tuloy kayo. Pasensya na kayo sa bahay. Teka't pagtitimpla ko kayo ng kape. Huwag na. Hindi naman ako magtatagal. Gusto sana kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa dapat gawin at mangyari. Ginagawa ko ng lahat ang magagawa ko tungkol sa kaso ko. Kung kulang pa, Diyos na siguro ang nagmamaramot. Maniwala ka sanang labis kong hinalulungkot ang nangyari sa iyo, Oring. Ang sinamang babae dapat mangilabot at humingi ng kabayaran. Salamat sa pag-aalala mo. Ngunit hindi kabayaran ang hangad ko, kundi hustisya. Kailangan Aminin man ni Ben niya ang kanyang o hindi. Si Mike ang naiipit. Si Mike ang nahihirapan. Nakakaawa naman ng bata. Kahapon nag-away sila ng kanyang papa. Naglayas si Mike. Ito't hinihimo ko pa nga siyang umuwi. Anong gusto mong gawin ko? Kung ano ang mabuti para sa kanya. Kapakanan lang naman niyang hangarin ko. Ako man. Natural lamang. Alam mo at alam ko. Hindi ko inaalis na meron kang likas na karapatan sa kanya. Ina ka rin niya. Dapat pa nga ako magpasalamat sa iyo sa pagpapalaki mo sa kanya. Oring, magugulo ang buhay ng bata. Masisira sa skandalo ang kanyang kinabukasan. Naparito ako para kausapin ka na hanapan mo na ibang lunas ang iyong kaso. Alang-alang man lang sa kanyang kinabukasan. Kung nagkasala man sa iyo si Ben, dapat ba natin idamay si Mike sa mga parusa? Ano pa magagawa ko? Sa ayaw natin at sa gusto, kasangkot siya sa buhay ko. Maatim ba ng isang ina na masaktan ang kanyang anak? Minsan. Kailangan madapa ang bata. Magalusan. Mapaso. Upang matuto. Tuminot tibayan ng loob. Alam ko masakit yan sa bata, Christina. Ngunit tinitya ko sa iyo mas masakit yan sa ina. Ano bang halaga natutuhan ni Mike sa mga pangyayari? Natarantado at sinungaling ang kanyang ama? Naiba ang kanyang tunay na ina? Anong magagawa at maiisip ng bata? Kapag napalayo sa amin si Mike, ano ang iharap niya sa ibang tao? Ano ang kanyang ikabubuhay? Hindi ko naman inaangkin o inilalayo sa inyo si Mike. Wala naman ako maibibigay sa kanya. Katulad ng naipagkaloob na ninyo. Maliban sa katotohanan, masakit man at nakalilito. Bago pa ang ibang tao, harapin muna natin ang ating mga sarili. Panagutan ang dapat panagutan. Umuwi ka na. Sumama ka na sa kanya. Huwag mong takbuhan ang iyong problema. Pero, Inay, Nalilito ka lamang. Wala dito ang solusyon. Hanapin mo sa iyong sarili. pero, hindi ko kayo maaaring pabayaan. Makinig ka sa akin, Mike. Mike, mas kailangan ka ng iyong mama. Tulungan mo siya, Kevin. Para na rin sa akin. Para sa ating lahat. Paano kayo? Magkikita kami ni Atty. Nunez. Magtutuos pa rin kami ni Ben. Sige na. Maraming salamat.
Hindi na natin pwedeng pabayaan gumulong na lamang ang pangyayari na hindi tayo nakikialam. Ang balita ko sa opisina nagtatanong na si Nunez tungkol sa nakaraang kaso ni Oring, pati na ang papeles ni Miguelito. Yan ang sinabi ko sa iyo. Sa bata tayo titirahin. Hindi na yata maganda ito. Nakapirma ako doon sa papeles na yun eh. Ano malay ko naman na maungkat pa yan? Anong ibig niyong palabasin? Hindi ko kayang ayusin ang kasong ito. Hindi namin sinasabi yun. Pero siguro kailangan mo rin ng tulong namin. At ang aming mga suggestions. Pare-pareho tayong merong reputasyong pinangangalagaan. Reputasyon? Para sa ating reputasyon. Ben, hindi na biro ito. Kailangan kumilos ka na. Kumilos na ako kanina pa. Binigyan ko ng direktiba si Hepe para damputin si Oring sa araw nito para makausap ko ng masinsinan. Palagay ko matatauhan si Oring sa dati niyang kinalalagyan. Saan ka pupunta? Si Atty. Nunez, gagawa raw ako ng affidavit. Sige. Posadas. Ako nga, bakit? Sumama ko sa amin. Bakit? Sumama na kayo. Dali. Iwan niyo nga ako! Saan niyo ako dadalhin? Hoy! Tatanungin lang naman kayo eh. Wala, pare. O yung ribbon ha, tabingi eh. Mrs. Herrera, good morning ho. Susan, Andyan po si Mike. nasa loob. Pwede po siyang makausap. Bakit? May problema ba? Wala ho. Gusto ko lang siya makausap. Lucy, tawagin mo si Senyorito Mike. Oho, pwede ho. Sama na ako sa kanya. Oh, sige. Senyorito Mike. Mike, Susan, bakit? si Aling Oring, hinuli raw, sabi ni Papa. Asa siya ngayon? Dinala raw sa munisipyo. Sama ako. Tara. Ma, alis yung muna kami. Saan kayo pupunta? Ha? Mamaya ko na ipapaliwanag. Ano ba talagang nangyayari, Huwag kayo Mike? mag-alala eh. Itatawag ko mamaya. Mike? Ano ba Mike? 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 Good morning, Mayor. Andiyan ba? Kanina pa ho. Ibang preso. Linipat ko na sa ibang selda. Huwag mo papasok na ibang tao. Chino, lalay ka riyan. Sige, boss. Ikaw na naman. Ikaw na naman! Ipagpaumanhin mo, Oring. Pansamantalang kagipitan lang naman ito. Nalala mo ba? Dito ka rin unang dinala noon nang makapatay ka, di ba? Anong kailangan mo sa akin? Anong kailangan mo sa akin? Hinangad ko man noon. Hindi mo na rin maibibigay.
At hindi ko na rin matatanggap. Si Miguelito na lamang. Aminin mong anak ko siya. Kilanlin mo ang mga karapatan ko sa kanya bilang ina. Wala ka ng karapatan sa iyong mga iniwan. Hindi ko ginusto umalis. Inilayo ninyo ako sa kanya. Inagaw mo siya sa akin! Para na rin sa ikabubuti niya, ako ang kanyang ama. At ako ang kanyang ina. Magkamatayan man, Venancio. Hindi mo pa rin mapagkakailang ako pa rin ang kanyang ina. Anong may bibigay mo sa kanya? Ang naipon kong pagmamahal, Venancio. 15 taon. 15 taon! Tuminutino ka, Oring. Sa panahong ito, mabibili sa baratilyo ang pagmamahal. Ang importante, kakayahan, poder, salapi upang makuha mo ang bawat nais mo. Ikaw, nagdusa ka ng 15 taon sa bilangguan. Sabihin na natin na resulta yan ng isang sinimampalad na pagkakamali. Ayaw mong guminhawa, bago ka man lang tuluyang tumanda. Mabilis tumanda ang babae. Madaling malaspag. Humina ang kita. Binibili mo uli ako. Gismil, Venancio naman. gustuhin natin 15,000. 1,000 para sa bawat taong ibinakasyon mo. Ang kondisyon ko lang, aalis ka at hindi na magpapakita pa rito. O sa amin ni Cristina at ni Miguelito. Huwag mo na kaming gagambalain pa. Binibili mo si Miguelito? Hindi mo ako naintindihan. Kung hindi ka papayag, ipapapatay kita. Gawin mo na ngayon. Sige, tawagan na lang kita mamaya. Sige, hintayin ko yung tawag mo, ha. Pero wag mo sabihin sa papa mo na nanggaling sa akin yung mga balita. Baka matrobal ang papa ko, eh. Kung mag-alala, Sige. ako bahala. Oh, sino ang nahanap po? Papa ko. Sandali lang. Mike, anong ginagawa mo rito? Magagalit ang papa mo. Dinampot doon nila nanay ko kanina. Binibigyan kita ng pagkakataon. Anak niyo andito. Ha? Anak niyo andito. Oh, Miguelito, bakit? Pa, dinampot daw nila aking ina kanina. Sinong ina? Si Oring. Ano ba pinagsasabi mo? Pa, huwag ka na magmaang-maangan pa. Anong ginagawa mo rito? Pa, anong ginawa mo sa kanya? Bakit niyo siya kinulong? Mike, huwag kang makikialam. Pa, may karapatan ako. Ina ko siya. Gusto bang ipakaladkad kitang pauwi? Pa, pag hindi niyo siya pinalayan na maayos at tahimik, ako mismo didistigo laban sa mga kayuban mo! Huwag mo akong magsasalita ng ganyan! Pa, kahit anong gawin niyo, hindi ako tatakot. Hindi ko siya iwan dito. Halika, halika! Salo. Inay. Inay? Pa? Bakit ganito? Bakit tayo nagkakaganito? Huli
huli na para magbaliwanagan. Hello, Attorney Nunez? Si Luningning po ito, Luningning Sukal dito, yung pong kasama ni Auring Posadas. Oho, dinampot ho siya kanina. Jeep po ng pulis. Dinampot siya kanina sa bahay. Oo. Hindi ko ma-check dahil marahil ho sa munisipyo. Ho? Oho, attorney, handa ho akong tumistigo. Pepe, sino mas dumarating? Mayor, si Nunez papunta rito. Andiyan na. Ha? Oscar, Fidel, dalhin niyo yung dalawa. Puslit niyo sa likod. Dalhin niyo sa rest house si Piping. Opo. Doon sa libis. Tatawagan kay Ron. Roy, sumama ka. Ikaw magmanayo ng kotse ni Mike. Oo, Taka na. Mayor. Bakit? Saan niyo ako dadalhin? Bakit? Huwag ka maingay, ka na. Chino, lalay ka sa akin. Oo. Mike, yung susi akin. Mike, sabi ng papa mo. Isa mo. Okay, Mayor. Nadalo ka. May tulong ba ako? Si Auring. Sino rin? Huwag na tayo magpaligo-ligo pa, Mayor. May nakakitang na dinampot ng mga pulis mo si Auring Posadas. Yung bang isang kliyente ko? Kliyente mo, ha? Dinampot. Hindi ko alam yan, ha? Tingnan natin dito, baka nasa blatter. Epe. Tingnan mo kung may naka-blatter dyan na ano pangalan? Auring Posadas. Auring Posadas. Aladin. Leo. Padilla. Papa. Sir, wala akong Posadas dito, ah. Ayan, maliwanag, wala. Alam ko na ang estilo mo, Mayor, eh. Hindi lang naman ngayon nangyari ito, eh. Kinasuhan mo si Auring at pinakulong. Maring dito rin, sa gusaling ito. Oy, Nunez, danda ka sa mga sinasabi mo, ah. Kung hindi lang sa eleksyon kitang gustong durugin, matagal lang kitang binalikan sa kalyo sa korte. Kung gusto makita ang kliyente mo, hanapin mo. Hepe, samahan mo nga si attorney. Haluugin niyo ang bawat kwarto, selda at kubeta sa gusaling ito. Sorry, attorney, hindi kita masamahan. Abala ko sa mga gawain dito sa munisipyo. Maniwala ka man o hindi. Be my guest. Attorney, pasyal ka. Tayo na. Nakalis na ba sila? Tawagan mo si Pick at Felix. Sabihin mo magkita-kita kami sa rasawan ni Pipingete. Roy, pwede kita makausap. Kung pwede, ikaw lang. Sige. Roy, ano mangyayari sa amin? Mike, ewan ko. Hindi ko alam. Sumusunod lamang ako sa papa mo. Kung ano man ang mangyari, huwag kang sumabay sa akin. Wala kang kinalaman sa usapin namin ni Ven. Inay, hindi pwede. Anak niyo ako. Tsaka si Papa may kagawa ng lahat na ito. Roy, ano sa palagay mo gagawin ni Papa? Nag-uusap pa siguro sila kung anong gagawin kay Auring. Ikaw naman, Mike, wala kang kaso. Pagsasabihan ka lang siguro ng papa mo. Tatakutin.
tuduruin. Pepremyo ng laruan. Roy, papatiin niya nanay ko. Hindi naman siguro. Baka sa'yo papagawa yun. Magagawa mo ba, Roy? Ewan ko. Ayoko. Mike, maniwala ka sa akin. Hindi ako mamamatay tao. Natatakot ka kay Papa. Hindi ko maiwasan eh. Hawak niya ang buhay ko. At ni ate. Ginagamit niya lang kayo. Tulad ng paggamit niya noon sa nanay ko. Magpagamit na ako, magpagamit! Anong gusto mong gawin ko? Isugal ko ang sarili ko? Ang kapatid ko? Ang buhay namin para sa isang taong hindi ko kaano-ano? Huwag ho kayong magagalit. Pero, paano na lang ang buhay namin? Hanggang ganito na lang? Hanggang alalay at kabit na lang? Na madaling tirisin pag naipit sa gulo? Alam mo ba ang kahihinat na nito? Pag nagpagamit ka pa, pag nagpagamit pa tayo sa kanya, wala nang makaaahon sa atin sa pagkapobre at pagkaalalay sa habang panahon. Hanggang matupok na rin tayo sa apoy na babalot sa kanya. Huwag akong sagipin mo, kundi ang iyong kaluluwa. Anong lilitaw? Madali na yun eh. Asphyxia, cardiac arrest. Ako na ang bahala sa death certificate. Hindi ba maaaring ipabawon na lang natin ang katawan? O kaya ipalubog kung saan-saan dyan? Baka mamaya may makahukay pa ron, lumutang pa ang bangkay. Di makikita. Mabuti na yung sigurado. Baka gusto mo nagpahinga sa trabaho. Sorry, ha? Meron pa nga pala tayong isang detalyeng baka nakakaligtaan. Siningning sukal dito. Masyadong malalim ang pagkakasangkot niya sa kaso. Paano? Si Chin ang bahala ron. Balot. Pabiling ang balot. Wala na ho eh. Kunin niyo yung pera. Kailangan magmukhang hold up to. Mabuti. Sigurado ka mang wala nakakita, ha? O sige. Tumuloy ka na sa rest house. Chino, siguraduhin mo lang malinis. Malinis, ha? Sino yon? Si Chino. Bakit? May lakad ba kayo? Siya lang. Marami siyang lakad ngayong gabi. Eh, ba't parang galit ka? Tsaka masama sa'yo yan, di ka pa kumakain ah. Sinabi ko na siya wala akong gana kumain. Ano ba? Ang kulit mo, nga. I'm sorry. Mamaya tayo mag-usap. Sige na. Marami pa akong gagawin. Sige. Liligo muna ako. Calling 111. This is 01. Come in 111.
Go! Oscar, papunta na riyan si Chino. Sabihin mo kay Roy na iuwi na si Mike. Bantayan ka mong maigi. Huwag hihiwalayan. Si Chino nang bahala riyan. At ayokong abutan pa siya ni Chino. Opo, Mayor. Out. Fidel, si Roy. Tawagin mo nga si Roy. Roy, tawag ka. Bakit? Roy, tumawag si Mayor. Alis sandali. Tumawag si boss. Iuwi mo raw agad si Mike. Bantayan mo raw mabuti. Si Oring. Si Chino na raw ang bahala ron. Kailangan daw, pagdating ni Chino, wala na si Mike. Tara. Mike, tumawag ang papa mo. Pinauwi ka sa akin. May iwan dito sa uring. At darating naman si Chino. Hindi pwede, Roy. Alam ko. Itatakas ko kayong dalawa. Basta pag sinabi kong takbo, takbo kagad kayo sa kotse. Akong bahala sa dalawa. Ikaw. Susunod ako. Hoy, bakit? Sorry, pare. Labas, dali! Mike, sa kotse, bilis! Huwag kayong kikilos! Nang naka, Roy. Pag nalaman to ni Mayor, lagot ka. Tama na! Mga baril nyo, akin na! Dali! Akin na! Mike, ayos na! Oo! Halika na! Dali! Roy, kikilos ka! Tara na, Mike! Sir Juan. Saan tayo pupunta? Kay Janet, kailangan may ligtas ko siya. Baka nandun si Papa. Bahala na, Mike. Delikadong kalagayan niya pag nagkataon. Janet? Janet? Janet! Bakit? Bakit? Mga traidor! Kasabot ka ni Roy, ano? Isa ka rin sa kanila! Papatayin kita! Wala akong kasalanan! Hayop ka? Napakawalang hiya mo! Tama na ito po! Puta kayo! Inalagaan ko kayo! Pinalaman mo kayo! Pakatapos ka na ba gagawin niyo sa amin? Papatayin ko kayo! Papalihan kita ng puto! Halika! Aabangan natin ang magaling mo kapatid! Halika! Halika! Ano bang nangyari? Tanglang Roy. Traidor. Tinakas si Mike at si Oring. Tinabagan ko na si Mayor. Oscar, kang magmaneho. Kayong lahat sa likod.
Dalian nyo! Roy! Roy! Hanggang dyan ka na lang! Sinabi ko na nga ba't pupunta ka rito? Akala niyo siguro magkapatid. May isa niyo ako, no? Ben, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Magtigil ka. Sinong lulukoy mo? Pakawalan mo si Janet! Wala siyang kinalaman dito! Sinungaling! Pa! Nakikiusap kami sa'yo! Pabayaan mo na sila! Kami! Kami magkinakailangan mo! Pa! Roy! Papasukin mo sila rito. Pakakawalan ko ang kapatid mo. Roy, umayag ka. Kami kailangan niya. Sige na, Roy. Kami na bahala. Ano? Sige! Tingnan mo, Roy! 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 Ikaw, Oring! Ikaw ang may... Wag! Miguel... Pa! Miguelito, Wala humulagi kang ka riyan! kasalanan, pa! Wala kang Papatay ko kasalanan! yan! Yan ang may kasalanan ng lahat! Miguelito, umalis Pa, wala kang kasalanan! Pa! Wag! Pa! Wag! Umalis niyo! Pa! 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 Mike? Roy!